Thank you po. Thank you, Prof. Thank you kay CJ. Thank you. Hello po sa mga participants and sa evaluator ko po. Pwede pong pa-open po ng mga camera ko ninyo. And yung sa rename po sa mga pangalan po. Ano na lang din po. Thank you. Hello, everyone. Before we proceed with teacher Mary's demo teaching, we'll wait for our professor to come back. Thank you so much.
All right. Good evening, everyone, participants and evaluators. Thank you very much for attending this demo teaching. Teacher Mary, may I know how many participants and evaluators do we currently have in this meeting? Sa evaluators po ay 4 po, 3 sa Filipino major and isa sa Values Ed. Complete na po. Sa participants naman po ay 8 pa lamang po yung nandito. Teacher Mary, medyo mahina po yung audio ng microphone niyo. Thank you. Eto po. Hello? Malakas po? Or mahina pa rin po? Medyo mahina pa rin po. How about po sa end ng students and evaluators po? Eto po. Rinig na po ba? Hello? Ganun pa rin po. Mahina rin po sa end ng EBA. Hello po? Ayan. Hello? That's much better. Yeah. Okay po. All right. Teacher Mary, can you update us if your participants are already complete? So maybe we can start your demo teaching na. Thank you. Yes po. Okay na po, Teacher Teacher Shenarin. Okay na po. sige. Sige po. We'll start your demo teaching now. Thank you. Ayan. Magandang araw, Baitang Walo Makata. Ako si Binibining Mary. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating mga gawain o talakayin, ay manalangin muna tayo. Pwede mo bang pangunahan ang ating panalangin, Marco? Okay po. So magsimula tayong, let's bow down our heads and feel the presence of our Lord. And kapag mayroon kayo ibang paniniwala, kindly practice the prayer that you practice. So, ayan. Panginoon, salamat po sa araw na ito at sa pagkakataong matuto. Gabayan niyo po kami sa aming ginagawa, tulungan na maging mabuti at maayos ang aming pagkilos. Bigyan niyo po kami ng karunungan, pasensya at pagkakaunawaan sa isa't isa. Naway magawa namin ang lahat na may kasipagan at kabutihan ng puso. Amen. Ayan, maraming salamat, Marco. Ngayon, para sa ating talaan ng pagdalo, maaari kayong magkomento sa ating chat box ng isang salita na naglalarawan sa inyong nararamdaman sa araw na ito. Halimbawa na maaari niyong ikomento ay mga salitang masaya, lumalaban, pag-asa o malungkot o kahit ano na nakabase sa nararamdaman niyo ngayon. Maaari na kayong magkomento sa chat box at mamaya ito'y aking titignan. Habang kayo ay nagkokomento, ito ang ating panuntunan ngayon. Tinatawag ko itong klase. K para sa komportableng makinig at nakatuon sa talakayan. L, laging handa sa aralin. A, alamin at intindihin ang mga gawain. S, sumunod sa lahat ng panuto na ipapakita. E, epektibong pakikilahok sa talakayan. Naintindihan ba ang ating panuto, klase? Maaari kayong mag-react kung naintindihan ninyo ang ating panuto. Ayan, maraming salamat. Ngayon, ito ang ating layunin na dapat inaasahan na makamit ninyo sa pagtatapos ng ating klase. Naintindihan ba, klase? Okay, naintindihan naman. Ngayon, dito sa ating gawain, tinatawag ko to o pinamagatan ko tong tula mo, itanghal mo. Ano ba ang gagawin natin dito? Ang gagawin nyo dito ay gagawa kayo ng tula base sa tema ng 4 na himagsik ni Balagtas na mapupunta sa inyo na mamaya ipapakita ko. Gagamitin ninyo yung 5 matalinhagang salita sa paggawa ng tula na nakabase sa temang makukuha ninyo. Meron kayong 30 segundo para mag-isip o makabuo ng tula na nakabase sa tema at sa 5 matalinhaga na makikita ninyo. Pagkatapos ng oras na iyon ay ihaharap ninyo ang inyong tula sa klase sa pamamagitan ng pagtatanghal. Naintindihan ba ang ating panuto, klase? Maaari kayo mag-open ng inyong mikropono o mag-react. Naintindihan ba ang ating panuto, klase? Opo, teacher. Nauunawaan. Ayan, maraming salamat. Ngayon, eto, may papakita ako sa inyo. Ayan,
Ito yung sinasabi ko kanina na 4 na himagsik ni balagtas na magiging tema ninyo. Merong tema na himagsik laban sa malupit na pamahalaan, himagsik laban sa hidwaang pananampalataya, himagsik laban sa maling kaugalian, himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. At ito yung 5 matalinhagang salita na dapat na andon sa tula ninyo o makikita o maririnig sa tula na gagawin ninyo base sa temang mapupunta sa inyo. Para mas maintindihan nyo pa lalo ay bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa ay ito ang temang mapupunta sa akin. Himagsik laban sa maling kaugalian. Ngayon meron akong 30 segundo para isipin o makabuo ng tula. Ayan, may 30 segundo ko. Halimbawa ay tapos na yung 30 segundo ko. Ngayon ako ay magtatanghal na sa harap ninyo na nakapaloob itong 5 matalinhagang salita at okay lang din kung hindi ito magkakasunod o alin dito ang mauuna. Ngayon ako'y magtatanghal na. Sa maling kasanayan, maraming nananatili. Parang kadena ng pang-aapi na nakakabit sa ating sarili. Sa dilim ng kasinungalingan, akala'y tama ang mali. Pero ang tinig ng bayan ay natutong magsabi, sa apoy ng pagbabago, may liwanag pala sa dilim ng bagong gawi. Ayan, ganyan nyo ipapakita ang inyong tula o itatanghal ang inyong tula. Naintindihan ba ang ating gawaing klase? Maaari kayo mag-react o mag-open ng inyong mikropono. Naunawaan po. Ayan, maraming salamat. Ngayon, meron ba sa inyo ang gustong magboluntaryo para gumawa ng tula o magtanghal sa ating klase? Meron bang ilan sa inyo na may gusto? Kung wala, ay ira-randomize ko siya. Meron ba muna gusto sa inyo magtanghal? Maaari kayong mag-raise hand kung may gusto sa inyo o mag-open ng inyong mikropono. Ako po, teacher. Student Ranela, sige. Ngayon, ito ang ang temang mapupunta sa iyo. Himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. Para mas maintindihan mo siya, yung temang ito'y patungkol sa, tumutukoy ito sa pagtutol natin sa mga akdang mababaw. Kumbaga, pinapakita natin na kaya din ng mga tulang Pilipino na gumawa ng mga magagandang sining, magagandang akda o kwento. Ayan, meron kang, naintindihan mo ba ang ating ang ating tema, Ranela? Opo. Ayan, meron Yes ka po. 30 segundo para mag-isip ng inyong tula. Ayan, meron ka na lamang 10 segundo. Ayan, tapos na ang iyong 30 segundo. Handa ka na ba, Ranela, na maglahad ng iyong tula o magtanghal? Opo, teacher. Okay? Ngayon, Ranela, tula mo, itanghal mo. Okay po. So, yung tema po is himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. So, ito po yung nagawa ko. Nawawala ang diwa ng tunay na kaalaman dahil sa mababang uri ng panitikan. Ngunit dapat hindi tumahimik gaya ng tinig ng bayan na hangad ay kaisipang malaya sa kadena ng pang-aapi at dilim ng kasinungalingan na bumabalot sa mga panitikan. Ito ang magsisilbing apoy ng pagbabago na magiging liwanag sa dilim ng bagong mundo. Yan po. Thank you po. Ayan, maraming salamat, Ranela. Nakikita talaga natin yung tema na nasabi niya sa kanyang tula at nagamit niya yung 5 matalinhagang salita. Maraming salamat, Ranela. Bigyan niyo nga siya ng isang palakpak dyan sa reaction natin. Bigyan niyo si Ranela ng palakpak. Ayan. Ngayon, meron pa ba gustong magboluntaryo na gumawa ng tula at magtanghal? Meron pa ba gusto? May gusto? O magra-randomize ako? Ayan, wala, no? Tingnan nga natin kung sino. Ayan, si Salarda. Student Salarda, andyan ka ba?
Student Salarda, andyan ka ba? Ayun na, mukhang wala si Student Salarda. Sino Opo, pa ma'am. ay andyan, andyan pala si Student Salarda. Okay. Handa ka na ba sa tema na mapupunta sa iyo? Opo, handa na po. Okay, eto. Himagsik laban sa hidwa ang pananampalataya. Dito, ipinapakita sa temang 'to yung laban sa pagkakawatak-watak ng tao dahil sa relihiyon. Kumbaga, himagsik na hindi dapat nagiging hadlang yung relihiyon o paniniwala natin sa pakikipagkapwa natin. Naintindihan ba ang temang napunta sa iyo? Opo, teacher. Okay, may 30 segundo ka para bumuo ng iyong tula. Yan, miss. Ayan, may 10 segundo na lamang. Ayan, Salarda, tapos na ang 30 segundo mo. Handa ka na ba magtanghal ng iyong tula? Handa na po, teacher. Ayan, at dahil handa ka na, Salarda, tula mo, itanghal mo. Sa dilim ng kasinungalingan, pananampalatayang nahati. Sa kadena ng pang-aapi, kapwa'y nagiging kaaway lagi. Ngunit may liwanag sa dilim at apoy ng pagbabago sa dibdib, at tinig ng bayan ay sumisigaw, pagkakaisa ang mithi. Ayan, napakahusay. Ang ganda na nagawa mong tula. Maraming salamat, Salarda. Bigyan niyo nga siya ng isang palakpak. Ayan, nabigyan na ng isang palakpak. Ngayon, may gusto pa bang magbolontaryo? Huli na lang 'to, isa na lang 'to, isang tema na lang dahil nagamit ko na yung isang tema. Meron pa ba may gustong magbolontaryo? At dahil walang nagtataas, si Student Marco. Ayan, sakto, si Paramillo din yung nalagay dito. Handa ka na ba malaman yung temang mapupunta sa'yo, Marco? Handang-handa na po, teacher. Okay, ang napunta sa'yo, himagsik laban sa malupit na pamahalaan. Meron ka na lamang 30 segundo para makabuo ng iyong tula. Batay sa temang ito. Napakahusay naman ng Baitang Walo Makata. Ayan, may 10 segundo ka na lamang. Wait lang po. Wait lang. Ayan, tapos na yung Wait lang po. 30 segundo mo. Handa ka na ba, Paramillo? Handa na po, teacher. Okay, Paramillo, tula mo, itanghal mo. Sa dilim ng kasinungalingan, tinig ng bayan ang sumisigaw. Liwanag sa dilimang gabay sa pagputol ng kadena ng pangapi. Apoy na pagbabago, himagsik ang sumisik. Ayan, maraming salamat, Marco. Bigyan niyo nga siya ng isang palakpak. Napakahusay ng Baitang Walo Makata. At dahil napakahusay ninyo, may ilan lamang akong katanungan para sa inyo. Ayan, no? Ngayon, ang una kong katanungan sa inyo, sa tingin ninyo, paano nakatulong yung mga matatalinhagang salita sa pagpapahayag ng kahulugan ng inyong tula? Ulit, paano nakatulong yung mga matatalinhagang salita sa pagpapahayag ng kahulugan ng inyong tula? May maaari bang magsagot? Wala? Purisima, sa tingin mo, paano nakatulong yung 5 matalinhagang salita sa pagpapahayag ng kahulugan ng inyong tula na nagawa kanina? Para po sa'kin, naipakita po namin yung kahalagahan ng mga matalinhaga na yun para i-deliver namin kung ano yung nais naming sabihin base dun sa tema na naibigay po sa amin. Ayan, nakita yung kahalagahan ng matalinhagang salita base sa tema na napunta sa inyo. Maraming salamat. Ngayon naman,
Ano naman yung matalinhagang salita yung pinakanahirapan kayong gamitin at bakit? Dito, base dito sa 5 matalinhagang salita na nandito, alin dito sa 5 matalinhagang salita yung pinakamahirap gamitin at bakit? Meron bang gustong sumagot? Okay, para Mio? Yung ano po ma'am, yung liwanag sa dilim kasi parang may tawag siya sa term sa Ingles, hindi ko alam kung ano. Pero contradictory siya sa isa't isa kaya medyo nahirapan po yung liwanag tsaka sa dilim. So, Okay, salamat para Mio, 'no. Ngayon, paano naman nakatulong yung tema ng himagsik sa paglalahad ng mensahe ng inyong tula? Paano nakatulong yung 4 na himagsik, yung tema ng himagsik sa paglalahad ng mensahe ng inyong tula? May maaari bang magsagot? Maaari ko bang marinig kay Hagto? Nandiyan ba si Hagto? Wala si Hagto. Okay. Kay Villacorta, sa tingin mo paano nakatulong yung mga tema ng himagsik sa mensahe ng mga ng tula na nagawa ng iyong kaklase? Villacorta, nandiyan Siguro ka? po magandang hapon. Pero sa akin palagay, siguro yung effect or yung ano ng himagsikan sa pagtula ay magagamit natin ito hindi lamang dun sa pagtatago or sa kasi malalim kasi yung meaning ng mga tula at mahihirapang i-decipher yun ng mga makakabasa kung hindi nila maintindihan. Makakatulong talaga ang tula sa himagsikan na yung pinakahalagahan o yung pinaka diwa ng isang maka-Pilipino, makabayan sa paggamit ng tula at dun sa pagbibigay po ng gusto natin makalaya, gusto natin maghimagsik laban sa mga mananakop po sa atin. Ayan, tama, 'no, nakatulong yung tema ng himagsik sa paglalahad nga ng inyong tulang ginawa. Ngayon naman, ano naman yung naramdaman ninyo habang gumagawa at naglalahad ng inyong tula tungkol sa himagsik? Ano yung naramdaman ninyo habang nagtatanghal ng inyong tula tungkol sa himagsik? May maaari bang magsagot kung ano yung nararamdaman ninyo? Puwede ko bang tawagin si Salarda na sumagot sa aking tanong? Paano nakatulong ano yung naramdaman ninyo habang gumagawa at naglalahad ng inyong tula tungkol sa himagsik? Ako po ang sasagot, Ma'am Mary. Andrea po. Sige, Nakatulong po Andre. habang nakikinig po ako sa tula na nagawa ni Ranela at ni Salarda, mas naramdaman ko po yung pagiging inspired and pagkamulat ko po sa sa temang himagsikan po. Ayan. Naramdaman mo ang pag-inspired at mas naging mulat ka sa tema ng himagsikan. Ngayon naman, ano naman sa tingin ninyo yung mahalagang katangian na ipinakita ninyo kanina na kahit na iba-iba yung tema na napunta sa inyo pero pare-pareho kayo ng matalinhagang salitang ginamit? Ano yung katangian na ipinakita nyo doon? Na iba-iba yung tema na napunta sa inyo pero pare-parehas naman kayo ng ginamit na matalinhagang salita. May maaari bang sumagot ng aking katanungan? Maaari kayong mag-raise hand. Okay, Student Ranela? Anong katangian yung ipinakita ninyo, Ranela? Para sa akin po bilang isa po sa mga nagtanghal ng tula po, I think po teacher, napakita namin yung ability namin to deliver yung ideas namin in our own different ways po. Kaya kahit na same lang yung mga ginagamit namin na mga salita dun sa tula is nakagawa kami ng bagong paraan para may parating sa lahat or sa inyo yung gusto naming ipunto, which is yung ibinigay niyong tema. So, para din po sa'kin, naging creative naman kami sa aspect na yun. So, sa kabila rin ng maikling oras na nabigay sa amin, nagawa naming
palawakin yung idea namin, and I think sa inyo ng pagiging creative namin, since yung creativity naman hindi lang siya napapakita sa pagdo-drawing or pagkukulay, kasi pwede rin siyang maipakita sa paggawa ng tula, which also shows yung how we are able to think out of the box po. Yun po. Ayan na napakita ninyo yung pagiging creative ninyo. Pero wait lang, Ranela. Dahil nasa Filipino subject tayo, ano sa tingin mo yung Tagalog ng creative? Ano yung Tagalog ng creative o pagiging creative? Po, malikhain po. Pagiging Ayan, malikhain. tama. Napakita ninyo yung inyong pagiging malikhain o pagkamalikhain. Ayan, maraming salamat, no, Ranela. Ngayon naman, sa huling katanungan ko, bilang isang kabataan, paano ninyo maipapakita yung pagkamalikain ninyo o pagiging malikain ninyo? Hindi lamang sa tula na ginagawa ninyo, and hindi lang pagiging isang mag-aaral bilang kabataan. May maaari bang sumagot? Yambaw, nandyan ka ba? Hello po. Yambaw? Ayan, maaari mo bang sagutin ang aking huling katanungan na bilang isang kabataan, paano mo maisa sa buhay ang pagiging malikain mo? May sasabuhay ko po yung pagiging malikain ko po sa paggamit po ng mga bagong ideya po. Kasi katulad po ng paggamit nila ng tula kanina na kahit pare-pareho lang po yung word na binigay sa kanila, nakagawa pa rin po sila ng mga iba't ibang tula sa pamamagitan po ng kung ano yung binigay na word sa kanila po. Ayan, no, maraming salamat. Napakita nyo talaga sa paggawa ng tula ninyo at hindi lang sa paggawa ng tula, sa pagsasagot nyo rin sa akin ngayon, yung pagkamalikain ninyo sa mga paraan ng paglalahad ninyo. Ayan, maraming salamat, no. Ngayon, dahil nagtanghal kayo, ngayon pag-usapan naman natin kung ano yung paraan ng pagtatanghal na ipinakita ninyo. Ngayon pag-usapan natin, ano ba yung spoken word poetry? May maaari bang magbasa ng spoken word poetry? Mag-raise lamang. Ayan, Marco. Hello po, teacher. Si Jessica po ito. Kasama ko lang po si Mark. Sige, Jessica. Spoken word poetry. Ang spoken word poetry ay isang uri ng tula na binibigkas para marinig at maramdaman ng audience. Hindi lang basta binabasa sa papel, may kalayaan ang mga manunulat sa estilo. Hindi rin kailangan ng tiyak na bilang ng linya o sukat ng tula. Ayan, maraming salamat, Jessica. So, dito sa spoken word poetry ay isa itong uri ng tula na ibinibigkas sa harap ng maraming tao. Kaya ninyo ito binibigkas sa harap ng maraming tao para maramdaman nila yung damdamin na ipinaparamdam ninyo at marinig kung ano yung gusto ninyong mensaheng isabi. At dito, mahalaga dito yung emosyon na ipinapakita ninyo, yung boses kung paano kayo magtanghal, at yung paraan ng pagbibigkas at pagtanghal ninyo. Pero tatandaan natin dito na dito, kahit na may kalayaan kayo sa pagsulat ng isang spoken word poetry, ay hindi lang dito basta-basta salita lang o magsasalita ka lang. Kailangan dito magkaroon ka pa rin ng malinaw na daloy o lohika o logic. Meron dapat dito na simula, gitna at saka wakas para maparating mo ng maayos yung mensahe na gusto mong maiparating. Naintindihan ba ang spoken word poetry, klase? Opo. Ayan, maraming salamat. Ngayon, may papakita ko. Kilala niyo ba itong taong ito? Ano yung pangalan niya at saan niyo siya nakilala o nakikilala? Itong taong ito. May iba pa bang gustong sumagot? Maliban kay Marco, kay Ranela, meron pa ba? Pwede ko bang tawagin si Yambaw? Yambaw, saan mo siya, anong pangalan niya at saan siya kaya kilala? Kung hindi po ako nagkakamali, ang pangalan niya po ay Queen Yasmin po. At kadalasan ko po siya nakikita sa mga social media po katulad ng Facebook tsaka TikTok po. Ayan, tama, no, si Queen Yasmin siya. Saan naman siya kilala? Saan kaya sa tingin niyo siya kilala? Saan siya mostly kilala? Student Marco, dahil nagtaas ka kanina, sa tingin mo saan siya kilala? Si Queen Yasmin po is kilala
bilang ano po, manunulat at magaling mga umawit. Ayan 'no, tama 'no. Kilala siya sa pagsusulat niya o sa pagso-spoken word poetry niya rin o sa pagkanta niya, ayan. Si Queen Yasmin kilala sa pagkanta at spoken word poetry at yung pinakasikat niya na nagawa ay yung spoken word poetry niya na Esophagus, tama ba ako? Alam niyo ba yung Esophagus niyang nagawa? Patingin naman ako ng reaction if alam ninyo. Ayan 'no. Ngayon pakinggan niyo 'to. 3, 2, 1. Esophagus, esophagus. Habang tayo'y kumakain sa hapagkainan, syempre, hindi mawawala ang iyong esophagus. Mananatili yan panghabang buhay. Iingatan, papahalaga. Ayan. 3, Wait 2, lang. Ayan. Narinig niyo naman yung video 'no, yung esophagus niya. Ngayon tatanungin ko kayo, sa tingin ninyo yung ginawa o ipinakita ko sa inyong video, talaga bang spoken word poetry yung ipinakita niya? Sa tingin ninyo? Talaga bang spoken word poetry yung ginawa niya? May maaari bang sumagot ng katanungan ko? Parinig naman ako ng opinyon niyo pa lang naman 'to, sa tingin ninyo, spoken word poetry ba talaga yung ipinakita niya kanina? May maaari bang magtaas? Puwede ko bang tawagin si si Student Ranela? Para sa akin po, hindi po. Kasi para pong wala naman pong kahulugan yung sinasabi niya po, pero nakakatawa lang. Ayan, maraming salamat sa sinabi mo 'no. Puwede bang marinig pa ng iba pang opinyon sa aking katanungan? Ikaw, sino si Andrea, Andrea, sa tingin mo, spoken word poetry ba yung ginawa ni Queen Yasmin? Katulad din po ng sagot ni Ranela ay hindi po dahil yung sa pinakita niya pong video ay hindi ko pa nakitaan ng malalim na metapora po or metaphor yung gawa ni Queen Yasmin. Thank you po. Ayan, maraming salamat sa paglalahad niyo. Pero alam mo niyo ba, kahit na alam ninyo na parang nakakatawa yung paglalahad niya dahil nga isa siyang komedyante, alam niyo ba kung susuriin natin ng mabuti yung binanggit niya o inilahad niya, makikita natin na may malinaw itong daloy ng idea o ideya. Kasi sa simula, makikita ninyo na yung esophagus na sinasabi niya, nagpapakita siya o nagpapakilala siya ng paksa. Sa gitna, sinabi niya na hindi mawawala ang esophagus, mananatili yan panghabang buhay. Doon, ipinapakita niya yung ito ay mahalaga sa ating buhay. At sa dulo, sinabi niya na iingatan, papahalagaan. Dito sinabi niya yung mensahe ng kanyang piyesa. Alam niyo ba na kahit simple o paulit-ulit yung mga salita na sinabi niya, makikita natin na may simula, gitna, tsaka wakas. May malinaw na mensahe na gustong iparating. Kaya dito masasabi ko o masasabi natin na oo, maituturing natin itong isang halimbawa ng spoken word poetry dahil ito ay binibigkas niya na may emosyon, may pagtatanghal at may daloy ng idea. At dito natin mauunawaan na yung tula ay hindi lang nasusukat sa lalim ng mga salita na ginagamit, kundi sa linaw ng mensahe na gustong iparating at paraan niya ng pagpapahayag. At katulad din ni Queen Yasmin, nagpakita rin siya ng pagkamalikhaing katulad ng ginawa niyo kanina. Binigyan din lamang siya ng isang tema, kundi ito yung esophagus. Binigyan lang din siya ng tema katulad ng ginawa ko sa inyo kanina, binigyan ko kayo ng tema, di ba? At ginawa niya lang ito ng paraan niya ng pagtatanghal o estilo. Naintindihan ba ng mabuti ang spoken word poetry, klase? Ayan, maraming salamat. Ngayon, pag-usapan naman natin ang apat na himagsik ni Balagtas. Ano ba yung apat na himagsik ni Balagtas? Ito yung tema na ginamit nyo kanina, di ba? Pero bago yan, pag-usapan muna natin ano yung himagsik. Yung himagsik, ito yung nangangahulugan na pagtutol o paglaban natin sa mga mali at sa mga hindi makatarungan na bagay. Hindi lang ito basta galit o sama ng loob. Ito yung matapang na pagkilos natin para ipaglaban kung ano yung tama. At alam nyo ba, noong panahon ni Balagtas, mahigpit yung mga pamahalaang Kastila sa paglalahad o paggawa ng tula kasi iniisip, tula, akda,
kwento kasi iniisip nila na ang magiging loob lang nun ay about o tungkol sa pagtutol sa gobyerno o relihiyon. At alam niyo ba na itong apat na himagsik ni Balagtas ay makikita sa akda o kwento na Florante at Laura? Alam niyo ba ang Florante at Laura klase? Pamilyar ba kayo doon? Kasi nasa ikaapat na markahan na tayo ngayon. Napagdaanan niyo na ang Florante at Laura. Sa tingin ninyo o sa inyo, tungkol saan ang Florante at Laura? Marcos, sige. Si Jessica po ulit to. Sige, So, Jessica. po, yung Florante at Laura po is tungkol po sa pag-iibigan po ni Florante at saka ni Laura. Ayan 'no, halos ilan sa atin alam talaga na patungkol sa pag-iibigan yung Florante at Laura. Pero alam niyo ba, bakit ko ba napasok yung Florante at Laura? Kasi alam niyo ba na yung sa kwento ng Florante at Laura ay ginawa lang panakip ni Balagtas o ni Francisco Balagtas ang kwento ng pag-iibigan ni Florante at Laura. Ginamit niya lang yung tauhan tsaka pangyayari bilang metapora para mailabas niya yung kanyang paninindigan ng ligtas at masining at ito yung apat na himagsik ni Balagtas. Ayan. Ngayon pag-usapan na natin ang apat na himagsik ni Balagtas. Ang unang himagsik, ano ba yung unang himagsik? Laban sa malupit na pamahalaan. May maaari bang magbasa ng himagsik laban sa malupit na pamahalaan? Maaari mo ba itong basahin, Villacorta? Andiyan ka ba, Villacorta? Maaari mo bang basahin ang himagsik na nandito sa ating presentasyon? Ayan, so magandang hapon ulit. Sa laban sa malupit na pamahalaan, dito inalalarawan ni Balagtas ang masamang pamamalakad ng pamahalaang Kastila, pagmamaltrato ng mga Kastila sa Pilipino at hindi pantay na karapatan sa pagitan ng mga Pilipino at Kastila. Ayan, maraming salamat, Villacorta. Ayan, base sa binanggit ni Villacorta, dito may papasok natin dahil nga na itong apat na himagsik ay makikita sa kwento ng Florante at Laura. Doon sa Florante at Laura ay sa kwentong iyon makikita natin na si Florante ay nakaranas ng pang-abuso at saka pagtataksil mula sa mga makapangyarihan tao. Pero kahit na hindi direktang sinabi ni Balagtas na masama yung pamahalaang Kastila, ay malinaw niyang ipinakita sa kwento yung mga mali tsaka hindi pantay na pamamalakad ng Kastila. At dito makikita natin na yung unang himagsik ay nagtuturo sa atin na maging mulat sa mali at maging matapang na ipaglaban yung kung ano yung tama. Hindi lamang sa kwento, kundi pati sa ating buhay. Naiintindihan ba ang unang himagsik, klase? Maaari bang makakita ng inyong reaction? Ayan. Maraming salamat. Ngayon, dito naman sa ikalawang himagsik, laban sa hidwaang pananampalataya. May maaari bang magbasa ng ating himagsik na to? Okay, Ranela? Binigyang diin ni Balagtas na ang relihiyon ay hindi dapat maging hadlang sa pagtulong sa kapwa. Ayan, maraming salamat, Ranela. Dito sa kwento, ipinakita niya yung pagkakaibigan ni Balagtas, pinakita niya yung pagkakaibigan ni Florante at saka ni Aladin. Kasi si Florante ay isang Kristiyano, si Aladin naman ay isang Muslim. Kahit na magkakaiba yung paniniwala, ay ipinakita niya na kailangan pa rin magtulungan tayo or magpakita tayo. Okay, Jan Modi? Teacher, pwede po bang mag-sample po kayo ng maikling spoken word poetry po para sa amin? Okay, sige, ready ako dyan. Thank you Pinagandaan ko po. na yan. Ayan. Patungkol to sa pagiging pagod daw. Hindi nila alam na sa bawat ngiti ko, may tinatago akong pagod. Sa bawat okay lang ako, may parte sa gusto kong sumikaw. Pero pinili kong bumangon. Kasi alam ko na may dahilan pa ako. Alam ko na may dahilan pa kung bakit matibay pa rin ako.
Ayan. Ayun ang aking Thank you, spoken word teacher. poetry. Ang galing niyo po. Maraming salamat, Kamoti. May iba pa bang gustong magtanong? O wala naman lang. Ayan, no, maraming salamat. Ayan, itutuloy ko yung sa ikalawang himagsik. So, ayun nga sinabi ko na si Florante at Laura ay isang magkaibigan, si Florante ay isang Kristiyano, si Aladdin ay isang Muslim, na kahit na iba yung paniniwala nila, nagtutulungan pa rin sila doon sa kwento na labanan yung mga masasamang puwersa at saka magkaroon ng tunay na pagkakaibigan. Ginawa yun ni Balagtas o pinakita yun ni Balagtas dito sa Himagsik na para ipakita yung kabutihan tsaka pagkakaibigan ay higit lang sa relihiyon nang hindi direktang nakakasakit sa mga Espanyol. Ang aral lang dito ay dapat matuto tayong igalang tsaka tulungan yung iba na kahit na magkakaiba tayo ng paniniwala. Naintindihan ba ang pangalawang himagsik, klase? Ayan, maraming salamat. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong himagsik. Himagsik laban sa maling kaugalian. May maaari bang magbasa? Okay, Christina? Laban sa maling kaugalian, tinuligsa ni Balagtas ang mga maling gawin ng lipunan, partikular na ang maling pagpapalaki sa anak. Ayon sa kanya, ang labis na pagpapalayaw ay nagdudulot ng kapahamakan sa bata pagdating ng panahon. Ayan, maraming salamat, Christina. Dito sa kwento na makikita yung epekto ng labis na pagpapalayaw. Ano ba yung labis na pagpapalayaw? Ito yung parang kung sa English ay spoiled, ini-spoiled mo yung bata. Inaabuso mo o binibigyan mo lagi yung gusto niya. At dito, sinabi ni Balagtas o pinakita ni Balagtas yung kahalagahan dapat ng tamang asal at saka yung disiplina natin sa ating mga anak. At pinakita niya rin doon sa kwento yung dahil nga ipinaglalaban doon yung pag-ibigan ni Florante at Laura, pinakita niya rin doon na hindi dapat tayo magkaroon ng inggit sa katawan natin o selos. Dahil doon sa kwento, pilit na maraming tao sa paligid ni Florante at Laura na pilit na pinaghihiwalay sila. Kaya doon, gusto niyang ilaban o himagsik na dapat tapusin yung mga ganong kaugalian. Naintindihan ba, klase? Ayan, no? Ngayon, dito na tayo sa ikaapat na himagsik. Himagsik laban sa mababang uri ng panitikan. May maaari bang magbasa? Maaari mo ba itong basahin, Ryzen? Laban sa mababang uri ng panitikan. Ginamit niya ang Tagalog sa isang mataas at masining na paraan upang patunayan na ang wikang katutubo ay kayang magpahayag ng malalim na kaisipan at damdamin. Ayan, maraming salamat. Dito sa ika-apat na himagsik laban sa mababang uri ng panitikan, dito noong panahon kasi ni Balagtas, maraming panitikan yung mga mabababaw o nakatuon lamang sa relihiyon. At yung mga Kastila, sinasabi na ang mga gawang Pilipino, ang mga gawang panitikan, akda, ay sinasabi na mababaw lamang. Kaya si Balagtas, sa pamamagitan ng Florante at Laura, ipinakita niya na ang Tagalog din ay kayang magpahayag ng malalim tsaka madamdamin na kaisipan. Ginawa niya yon para ipakita yung halaga natin sa sarili nating wika at ikayatin yung mga Pilipino na pahalagan at ipagmalaki din yung panitikan natin ng hindi nakakasakit sa pamahalaan. Napakita niya dito yung pagkamalikain niya dahil gumagamit siya ng mga matalinhagang salita sa kanyang paglalahad para hindi maintindihan ng mga Espanyol kung ano yung gusto niyang mensaheng iparating. Ayan, naintindihan ba ang apat na himagsik ni Balagtas, klase? Ayan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang matalinhagang salita. Ano ba yung matalinhagang salita? May maaari bang magbasa? Maaari mo ba tong basahin, Jessica? Jessica, nandyan ka ba? Maaari bang basahin kung ano ang matalinhagang salita? Jessica? Oh, wala si Jessica. Si ano na lang, si Dayan.
Walang may gusto magbasa. O sige, ako na lang. Ngayon dito sa matalinhagang salita, ito yung mga salitang may mas malalim pa na kahulugan kaysa sa literal nitong ibig sabihin. Ibig sabihin, hindi lang siya basta kung ano lang yung nakikita natin o naririnig natin, kundi may nakatago ring mensahe o kahulugan sa likod nito. Katulad ng mga binigay ko sa inyong matalinhagang salita, ito yung mga halimbawa na iyon. Una, itong liwanag sa dilim. Sa tingin ninyo, ano yung kahulugan nito? Sa tingin nyo kanina ay alam nyo na ay nung ginamit nyo ito, sa tingin ninyo tama yung ginamit ninyong pagpapahayag sa liwanag sa dilim? Marco, 'di ba ginamit mo kanina ito? Sa tingin mo tama yung paraan mo ng pagpapahayag? Paggamit ng liwanag sa dilim? Marco? Marco, nandyan ka ba? Anito po, teacher. Sorry po, medyo mahina po yung Ano yes sa po. ting Pwede po pa ulit ang question? ano sa tingin mo yung kahulugan nito? At sa tingin mo ba tama yung paggamit mo ng liwanag sa dilim? Okay po. Ang meaning po, kahulugan ng liwanag sa dilim, ayon sa amin, wait lang po, medyo may. Ang kahulugan po sa basa pananaw pagdating sa liwanag sa dilim, ito yung despite lahat ng mga nangyaring problema, issues with the surroundings itself, meron tayong parang silver lining na gustong makita na after all of that circumstances, is meron tayong parang hope na mabibigay na may liwanag sa dulo ng mga hangganan. And ayon sa tingin ko, tama naman ang pagkagamit ko since na-apply ko naman siya ng maayos dun sa konteksto ng tulak. Ayan, maraming salamat. No, tingnan nga natin kung tama yung pagkakaintindi ni Marco. Ayan, tama, no? Ibig sabihin, ito ay pag-asa o katotohanan. Hindi lang siya basta liwanag sa madilim na lugar. Kundi ito ibig sabihin, pag-asa o katotohanan sa gitna ng problema. Dito, ano sa tingin ninyo kahulugan ng tinig ng bayan? Hula nyo lamang. Ano sa tingin ninyo? Anong kahulugan talaga nito? Purisima? Maaari mo bang hulaan kung anong kahulugan ng tinig ng bayan? Ano lang sa tingin mo? Tingin ko po, teacher, tungkol po siya sa boses ng mga tao sa isang community na naghahangad ng pagbabago. Ayan. Ayan. Ito ay sumisimbolo sa boses ng mga tao na gustong magsalita o magpahayag. Dito naman, ano naman sa tingin ninyo ang kahulugan nito? Villacorta, ano sa tingin mo ang kahulugan ng kadena ng pang-aapi? Sige, Villacorta. So magandang hapon po ulit. So para sa akin, ang kadena ng pang-aapi, wait lang po, Sige. Hintayin natin si Villacorta. Ayan. So, para sa akin, ang kadena ng pang-aapi, ito ay para sa aking kaalaman at natatandaan, ito yung paghigpit o pagtatali sa mga sa mga pang-aapi na ginagawa sa atin ng mga Espanyol. At katulad nung unang panahon, yun ang halimbawa. At yung para sa akin, ang kadena ng pang-aapi, ito yung mga nakatali. Pag nakatali tayo, sinasakal nila tayo. At hindi nila tayo, parang ginagawa nila tayo alipin. Parang ganun po. Ayan, maraming salamat, Villacorta. Ayan, tama, no, tumutukoy ito sa pagiging kontrolado o inaapi. Dito naman sa apoy na pagbabago, ito ay hindi literal na apoy. Ito naman yung simbolo ng tapang at pagiging magsik laban sa mali. Dito naman, sa dilim ng kasinungalingan, hindi siya basta dilim. Ito ay patungkol sa nagpapakita ng panlilinlang o maling paniniwala. At isa ito sa ginamit ni Francisco Balagtas sa sa akda niya na Florante at Laura na gumamit siya ng matalinhagang salita. Dito sinabi niya na sa loob at labas ng bayan kong sawi, kaliluhay siyang nangyayaring hari. Ang ibig sabihin lang, hindi literal na hari. Ito hindi literal na hari yung kaliluha. Ibig sabihin,
Kahit saan, sa loob man o labas ng bayan, parang nangingibabaw o nangingibabaw pa rin yung panlilinlang at kasamaan. Ayan ang matalinhagang salita, hindi lang siya basta kung ano yung nababasa ninyo, meron pa rin itong mas may mensahe pa o mas kahulugan. Ayan, naintindihan ba ang matalinhagang salita, klase? Ayan, naintindihan naman. Maraming salamat. Ngayon, pag-usapan natin ang elemento ng tula. Ano ba ang elemento ng tula? Ito yung mga bagay o sangkap na bumubuo sa ating tula o sa isang tula para mas maging maayos o malinaw yung daloy ng mensahe na gusto nating iparating. At dito, pag-uusapan natin ang unang elemento ng tula. Ito ang sukat. Ito yung sukat ay tumutukoy siya sa bilang ng pantig o sa English ay syllables. Dito, tumutukoy siya sa bilang ng pantig o syllables sa bawat linya o taludtod. Halimbawa, ito. Ano muna yung mga syllables? Ano muna yung halimbawa ng pantig? Alam nyo ba ang syllables o pantig? May maaari bang sumagot? Ano ang syllables o pantig? Alam nyo ba yon? Student Christina, andyan ka ba? Student Christina, nandyan ka ba? Opo, teacher. Alam ko po ang pantig o syllable. Ano iyon? Ito po yung pinakamaliit na unit ng tunog at saka binabasa po siya sa isang bagsak ng boses. Parang kapag sa pangalan ko po, Christina. Ayan, tama, no? Kung dito titignan natin, ang hindi magmahal sa kanyang salita, ito yung mga pantig. Ang hindi magmahal sa kanyang salita. Ito ay may dalawahin na sukat. Dito, ayan, no? Dito na lang muna natin tatapusin ang ating talakayin, no? Maaari natin itong ituloy sa mga susunod pang araw. Maraming salamat, klase, sa iyong pakikinig. All right. Congratulations, Teacher Mary. Before we proceed to our post-conference, may I call on Professor Marte? Okay, good evening, everyone. I really requested that I be the one to give the comments or feedback to the teacher because my cell phone is really running out of bat already. Okay, so gusto ko lang kayo bigyan ng backgrounder dito sa lesson na to. Isa to para sa akin, very challenging lesson, no? At ito ay hindi ko makakalimutan yung Friday yata or Saturday na yun. I think that was like a month ago or even a month or almost 2 months ago nung naupo kami sa isang classroom at pinilit namin isipan ng magandang strategy ang leksyon na ito, no? Doon pa lang ramdam ko na yung presensya ng guro, si Teacher Mary. Na observe ko siya silently at nakita ko yung determination niya. Tinatanong niya at iniisipan niya talaga, nakita ko sa mukha niya because nakita ko na gusto niyang maitawid ang aralin na ito. At I would like to congratulate you, no? Dun, yung effort mo, yung nakita ko doon, ay nakita ko muli dito. So, ramdam yung preparation ng guro, no? The best she can para bigyan ng justice itong topic na to. Napakalaki din ng suporta ng mga evaluators at participants natin. Napakahuhusay ng mga napili natin, yung mga sagot nila, no, ay nakakatulong talaga ng malaki sa guro. Kita rin din natin ang handaan ng guro sa pagsagot dun sa request, no, nung nag-request sa kanya ng spoken word poetry. So sabi niya, handa ako dyan. So kita mo talagang nag-prepare yung guro. Although hindi perfect to, no? Wala naman siguro talagang perfect na demo teaching, pero ramdam mo yung presence ng guro dito. At saka palagay ko ay kaya rin magturo ng guro na ito ng Filipino at ng Soksay. Mga Soksay ay nandito yata, kasama rin natin ng ilan sa kanila. No? Kasi mahusay siya magsalita. Meron siyang makakuha niya yung attention. So,
Teacher Mary, I will never forget this lesson, not only because of your demo, pero yung pinakita mo sa akin nung nagko-consult tayo. Congratulations! Thank you All po, right. Prof. Thank you very much po, Prof. Okay. Teacher Mary, before we call on your evaluators, may I inform them to strictly follow our 1 minute per person rule for our post-conference, and also open your cameras while using our Zoom background. All right. Teacher Mary, you may give your evaluators background and call on them po. Thank you. Ayan po, no. So, meron po akong tatlong Filipino major na evaluator, which is sila Teacher Evander Caiga, Teacher Francine Villacruz, at Teacher King Philip J. Adanza. At yung isa ko pong evaluator ay from Values Education, si Teacher Randy Olipano po. Ayan po. Una ko pong tatawagin ay si Teacher Caiga po. Ayan, magandang gabi na pala, teacher, sa inyo pong lahat. Narinig ba ako ng malinaw? Yes po. Ayan, sige. Una pagbati sa iyo, Teacher Mary, dahil naitawid ng maganda, malinaw yung talakayan mo sa hapon na ito. Siyempre, bilang isang guro at nagsasanay na guro, hindi naman natin pwedeng sabihin na lahat ng ginagawa natin sa isang bagay ay perpekto na agad sa unang subok. No, meron tayong mga bagay na hinahasa pa para sa mga susunod ay mas maging maganda at maging mabunga yung gagawin natin. So yung pangkalahatan kong komento sa iyo, siguro yung detalyado, i-send ko na lang iyon sa iyo. Pero pangkabuuan, naging malikhain 'no, yung iyong, talakayan bagaman hindi natin ito natapos 'no, hindi ko natunghayan kung papaano mo tatalakayin yung mga susunod pang mga aralin, pero nakita ko naman doon sa unang mga bahagi kung paano mo ito sisimulan. Pero siguro konting pulido na lamang doon 'no, makabago dahil sa sa silid ngayon hindi na patok sa mga bata yung magsasalita ka lang ng walang ipinapakita sa kanilang mga gumagalaw-galaw. So maganda yung parang habang nagdi-discussion ay may interaction, 'no? May mga ginagamit kang mga apps o site na puwedeng maengganyo yung mga bata, na hindi lang sila uupo at makikinig sa'yo. May malinaw din na layunin bagaman hindi natapos yun 'no, mahalaga paalala yun sa atin na kapag meron tayong layunin, dapat ma-target natin yun at magawa natin sa araw din iyon, 'no? At may makabuluhang mga gawain 'no, maganda yung mga gawain mo. Pero siyempre sa likod ng mga magagandang yun kailangan pa rin nating pag-ibayuhin yung koneksyon ng lahat ng ginagawa natin sa pagpapalawak ng, kaalaman ng mga mag-aaral 'no. Yung lalo dun sa konsepto ng, spoken word 'no, meron kang pa-spoken word poetry, maganda 'yan. Nga lamang kailangan din nating balikan kung papaano ito tinitingnan sa kasalukuyan at ano yung pagkakaiba nito sa tradisyonal na tula, 'no? So gayon din yung, konti naman yung pagkakasunod-sunod yung napansin ko lang dun sa, ginagawa mo 'no. Hayaan din na yung mga mag-aaral ay magsalita 'no, bigyan mo sila ng pagkakataon na ibahagi din yung kanilang mga nalalaman. Yun nga lang meron tayong kalaban at yun ay ang oras. So sana 'no, sa mga susunod mo pang mga demo na katulad ng ganito ay mai-consider mo yung mga nabanggit ko 'no, na mga paalala at mga kailangan mo ring gawin para mas maging makabuluhan 'no, mas maging makabuluhan pa, malikhain at masigla yung klase. Ayun lang naman para sa akin. Maraming salamat, Teacher Mary. Thank you po, Teacher Evander po. Next po si Teacher Villacruz po. Ayan, isang mapagpalayang gabi, no, sa ating lahat. Naririnig ba ako ng malinaw? Yes po. Ayan, unang-una sa lahat, ayan, pagbati kay Teacher Mary dahil ayun 'no, naengganyo ako sa ipinakita mong pakitang turo dahil katulad ng nasabi kanina ng nauna sa amin, si Ma'am, pasensya po nalimutan ko po yung pangalan, ayun. Nakakaengganyo yung boses ng guro dahil malinaw yung boses niya at may tindig 'no, na mapapansin talaga natin na may kahandaan siya at parang handang-handa na talaga sa, na maging guro at, parang nasa aktuwal ako na isang talakayan sa isang silid-aralan. Gayunpaman 'no, maliban sa mga nabanggit kanina ni Teacher Evan na siyempre, katulad ng nabanggit niya ay hindi naman perpekto
ang isang pakitang turo na kahit talagang pinaghandaan na natin ay meron pa rin tayo na kailangang pag-ibayuhin o yung pagpapaunlad na tinatawag natin. At sa pinaka-napansin ko lang naman siguro 'no, yung pinaka-critical siguro na bahagi 'no, iwasan natin 'no, yung pagiging ano, yung nagkakaroon tayo ng abstract na gawain. Kumbaga, isipin natin sa sarili natin na zero o walang alam yung isang bata. Hindi naman literal, pero ayun na kasi 'di ba, pinapakilala pa lang natin yung bagong aralin. Ay ibig sabihin, siguro isipin natin na baitang-walo kasi ito, eh, siyempre ayun, yung mga bata kasi talaga ngayon siyempre bilang nagsasanay na guro, ayun napansin na namin na yung mga bata talaga ngayon, eh, hindi na gano'n kalawak yung mga kaalaman nila lalong-lalo na sa mga panitikan. Kaya lalong-lalo na kung ang talakayan natin ay tula, ayan, iwasan natin na yung gawain natin sa umpisa pa lang halimbawa sa pagganyak, talagang boom agad. Kung halimbawa na na ang paksa natin ay tula, siguro unti-untiin natin. Parang nagulat lang ako kanina na nakagawa na agad yung isang bata ng isang saknong na tula. Parang ayun, medyo hindi siguro realistic yung gano'n. Kaya ayan, siguro, mag-isip pa tayo ng ibang paraan ng gawain kung saan mas maipapakilala natin sa bata kung ano ba yung magiging talakayan na yun. At karagdagan din, huwag natin iwan yung mga bata sa mga gawain. Bigyan pa rin natin sila ng gabay kung paano nila gagawin yung isang aktibidad. Halimbawa na lang 'no, kanina pinagawa mo sila nung isang saknong na tula. Puwede siguro na kasi ano, eh, kung halimbawang 30 o 30 segundo lang talaga ang maibibigay bagaman na siyempre demo ito, aware naman tayo talaga na kalaban ng oras kaya medyo hindi talaga realistic yung 30 seconds ta's makakagawa ka na ng isang saknong na tula. Siguro kung halimbawa sa totoong espasyo tayo, bigyan lang natin ng isang tula o magbigay tayo ng 2 taludtod ng tula tapos dudugtungan nung bata. Siguro mas mapapadali yun sa kanila kasi meron na ring sukat tsaka tugma na kalaunan malalaman nila, ay 12 pantig pala yun, ay tugmaan pala na matatawag yun. Kumbaga nagkakaroon na rin sila ng discovery, method na sa paraan nila dahil naranasan nila nung pagganyak pa lang, unti-unti ng nagkakaroon ng kaalaman yung bata na, yun pala yung tawag sa ginawa ko kanina. Kumbaga ayun, discovery approach siya na nanggaling sa bata yung ginawa niya. At bilang pangkalahatan, ayan, sayang 'no, dahil hindi natapos yung 3 layunin. Gusto ko sanang makita kung paano talaga, magagawa yung psychomotor natin na gagawa yung mga bata nung tula kasi ayun yung pinaka siyempre sabik na bahagi ng talakayan kasi makakagawa sila ng spoken poetry, eh, lalong-lalo na baitang-walo tapos may kaugnayan doon sa ating Florante at Laura. Kasi siyempre yung Florante at Laura, obra maestra natin. Isa rin 'yan sa danas namin na medyo mahirap at kritikal na ituro. Pero dahil sa tulong na rin ng guro, ayan, mahusay yung guro kasi naipaliwanag niya, inunti-unti muna pinakilala ano ba yung obra maestra natin na Florante at Laura at ayun, nagkaroon na ng ideya yung mga mag-aaral. At muli 'no, pagbati Teacher Mary at sana 'no, magtuloy-tuloy yung mga, gawain o yung ganiyang ugali mo na talagang makakatulong sa mga mag-aaral. Salamat. Thank you so much po, Teacher Villacruz. Ngayon po, si Teacher King Philip po. Ayan, magandang hapon sa ating lahat at Teacher King Teacher Philip, Mary medyo sapagkat natutuwa ako lalo si halimbawa at ang napansin ko lang sa habang nagtatalakay, iwasan siguro natin 'no, yung gumamit ng mga wikang Ingles, lalong-lalo na nung may mga estudyante na sumagot ng Ingles at tinanong mo siya, ano kaya ang salin nito sa wikang Pilipino? Ang napansin ko dun siguro, kaya naging ganoon ang pagsagot ng bata dahil napansin niya ang guro rin 'no, ay gumamit ng wikang Ingles.
siguro kung kaya natin na isalin ito ng wikang Pilipino, isalin natin siya para ang mga mag-aaral din na sasagot sa mga tanong natin ay nakasalin din ng wikang Pilipino. At kung nahihirapan ang mga mag-aaral na nagsalin ng wikang Pilipino, ay maaari natin silang gabayan o tulungan para magsalin. At iwasan din natin gumamit ng salitang ayan. O yun. Kasi nagiging redundant kapag paulit-ulit na ginagamit yung salitang ayan. At mahusay din yung pagpapaliwanag sa apat na uri ng pagpapaliwanag dahil sa kupot na oras, pagbati pa rin Teacher Mary, no, kasi mahusay yung pagtuturo. At para sa mga detalyadong komento, isasend ko na lamang sa iyong Google account yung mga naging komento sa continue at avoid. Maraming salamat Teacher Mary at pagbati sa iyong matagumpay na pakitang turo ngayong araw na ito. Thank you po, Teacher King Philip. Ngayon po, tawagin ko po si Teacher Randy po. Ayan. Am I audible? Narinig ba ako ng lahat? Yes po. I just want to say mapagpalayang araw sa lahat, especially kay Teacher Mary. Congratulations sa mahusay at successful na pakitang turo sa asignaturang Pilipino. So for my first avoid, may tanong agad ako. Bakit pinagawa sila students sa motivational activity ng poem? Kung sa abstract mo or sa abstraction mo, ituturuan mo sila kung paano magsulat ng poem. So medyo nagkaroon ng confusion sa teacher kung bakit ganun yung process. And then sa isa ko pang avoid, it seems that the teacher lacks sufficient encouragement to motivate the student to participate. Since the class is conducted online, it is important to actively engage and convince the student to respond and listen attentively. Then sa isa ko pang avoid, the teacher seems to struggle with formulating questions that would facilitate a smoother flow of the discussion. Many of the questions only elicit a yes or no answers. So, nahihirapan sila student mag-share ng idea kasi ang lagi mo lang tinatanong sa kanila, aware ba kayo sa ganitong aware ba kayo sa ganyan? So, parang nagiging sagot lang nila, yes or no. At dahil doon, nahihirapan sila mag-express ng idea at nahihirapan ka rin kasi parang throughout the whole discussion na meron ka, ikaw lang yung nagsasalita. At yes, nagsasalita naman sila students, pero ang mostly lang sinasagot nila is, aware kami sa ganito, nakanood na kami ng ganyan, at ganun. Ngayon, isa pa, napakalaking missed opportunity ng isa kanina. May isa kang student kanina na nagsagot, na tinanong mo siya, so tingin mo ba spoken poetry yung ginawa ni Queen Yasmin? Then she answered no, kasi it was only funny for her. Ngayon, sana pinaliwanag mo ng spoken poetry ay hindi lang uri ng tula na nag-i-elicit o nag-aantik ng damdamin ng tao. Maaring maging daan para magbigay ng mensahe, magpatawa, manakot at marami pang iba. Para naman sa continue mo, natuwa ako na ready si teacher mag-perform na tinanong siya ni student na teacher, pwede ka ba mag-example ng spoken poetry? And last na. Natuwa rin ako dun sa pinasok mo si Queen Yasmin kasi it's very contextualized and mga bata yung tinuturuan mo. So I'm sure na aware naman sila kung sino yung tao na yun. So ayun, congratulations again, Teacher Mary. Mahusay ka ngayong gabi at sa susunod na araw. Thank you. Thank you, Teacher Randy. So, pwede ba po mag-open cam po ang lahat, pati po yung mga participant po? Magte-take lang po ng pictures. Yung mga participants ko po kanina and yung mga evaluator po. Miss Adora, pwede? Okay po, so on the count of 3. One, two, three. One more po. 1, 2, 3. Ayan, okay na po. Thank you. Thank you so much po. Thank you po sa pag-a-attend. Thank you so much po. Thank you po.